or the Lord will increase you more and more. So, kaya natin pinag-uusapan po mga kapatid, etong topic na to or itong series na to, Season of Increase. Amen? Gets natin? So, kapag sinabi natin season of increase, no, it's a promise of blessing, growth, and prosperities dun sa iba't ibang area ng ating mga buhay. And that includes yung ating spiritual, mental, emotional, financial, lahat na ng areas ng ating mga buhay ay nag-i-increase. At yun naman ang dahilan kung bakit pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos, no? Para salita ng Diyos na ating tinatanggap, pinaniwalaan, ito ay nagkakaroon ng effect o nagkakaroon siya ng epekto sa ating mga buhay. Tingnan mo ulit yung katabi mo, bagong-bago na yan. Malaki na ang ipinagbago niyan. Dati gusgusin lang yan, pero ngayon mayaman na yan. Salamat po dun sa 5 na nag-a-agree na sila ay mayaman na. Okay? At mas payaman pa yan. Mayaman na yan, pero mas payaman pa yan. Kasi nga, the Lord will increase you more and more. No, yun yung dinideclare natin. The Lord will increase me more and more. Kaya nga, sabi ko sa inyo, simula pa lang, binabago ako araw-araw ng salita ng Diyos na aking pinangahawakan at ng Espiritu Santo na nananahan sa aking puso. Yan po yung ating patuloy na panghawakan. No? So, we're talking about increase. Yan po yung kiniklaim natin. At yan po, yung increase pong yan po ay kiniklaim din natin sa ating simbahan. That's why dito sa church, we're expecting an increase of our families being saved. Alright? Meron pa po kayong passion para sa inyong mga family? Meron pa kayong mga families na mga unchurched pa, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. No? So, yun yung ating pinapanalangin. Kaya nga yung vision statement na ibinigay sa atin ng Lord, ano yung sabi doon? To glorify God by reaching out and mentoring families. Stop muna doon. Diba? Families muna. And then the rest of the vision of the mission will follow. But we focus first on our families. Yung mga tinatawag nating mga malalapit sa ating mga puso. So pag sinabi nating malapit sa ating mga puso, kasama dyan yung, of course, yung girlfriend mo at saka yung boyfriend mo. Okay ba yon? Mga kadalagahan dito? Okay, talaga naman. taas ng ngayon. That's why last Sunday, mga kapatid, nagkaroon tayo ng Soul Winners Workshop. And praise God, no? Last Sunday, we have 64 in attendance. Palakpakan natin si Lord. So, what we're believing, no, yung ating pinaniniwalaan at kiniklaim sa Panginoon, we are also preparing. So, kung ikaw ay nanalangin kung kayong mag-asawa ay nanalangin ng baby, ihanda mo na yung crib. Ihanda mo na yung kwarto na magiging kwarto niya. No, ihanda mo na yung kanyang mga baby dresses and all. So kapag pinag-pray mo yung isang bagay and you really believe it, then you prepare for it. Amen? Parang kapag nanalangin ka ng ulan at aalis ka, magdala ka ng payong. You must be prepared. Or unless hindi mo pinaniwalaan yung ipinanalangin mo. Tama? That's why dito sa church, no, dito po sa ating season of increase, we believe God for the increase, but at the same time, we do something. Meron tayong mga preparasyon na ginagawa. So, we're believing God for the salvation of our families and loved ones, our household, yung tinatawag na oikos dun sa Greek. No, kaya yan po no, yung naging resulta ng ating Soul Winners Workshop. Ayan, makikita ninyo yung mga, nandyan ba kayo? Tingnan ninyo ang inyong mga sarili, baka nandyan. No? Pinapakita lang po nito mga kapatid na seryoso tayo dun sa ating mga ipinapanalangin. Okay?
what we declare, what we believe, no, naniniwala tayo na yan po ay mangyayari. So nagkaroon ng mga groupings and we talk about yung mga simpleng pamamaraan kung paano natin marireach out yung ating mga families and loved ones. Kasi nga, nagbago na yung panahon. Okay? Kung yung dating method na ginagamit natin ay EE, two qualifying question, hindi na natin ginagamit yun. Ano yung two qualifying question? Tatanungin mo kagad siya. Kapag ba ikaw namatay ka, alam mo kung saan ka pupunta. Pambihira, patay ka agad. Hindi mo pwedeng buhay muna. Diba? Kasi gagamitin pa yan ni Lord eh. Diba? Amen? Napansin ninyo nung tanggapin ninyo si Jesus, hindi pa kayo kinuha ni Lord? Sino sa inyo gusto nang kunin na ni Lord? Hindi pa tayo kinuha ni Lord. Bakit? Kasi meron pa siyang plano. Meron ka pang misyon. Amen? Pagkasabi sa katabi, misyon. Hindi konsumisyon. Okay, kaya ka nga naging Kristiyano eh. Di ba? Para ikaw mabago yung buhay mo, di ba, bibigyan ka ng mission ni Lord at yung mga konsumisyon mo sa buhay, unti-unting mawawala yan. Amen po ba? Kaya nga nag-glow yung katabi mo, tingnan mo, nag-glow siya, di ba? Mula doon sa dating pagiging pasas, di ba? Mukhang pasas na nangungulubot dahil sa konsumisyon, ngayon siya ay sariwang-sariwa na kagaya ng ubas. Amen? Closing prayer na tayo kasi natuwa na kayo. Okay, medyo buhay na kayo. No? So, pagpapatuloy lang po natin itong ating series. But praise God for this one. At magkakaroon pa ng mga susunod na kaganapan sa ating simbahan with regards to fulfilling our mission of glorifying God by reaching out and mentoring our families. So yung mga natutunan ninyo, unti-unti ninyong i-apply. No? Binigyan namin kayo ng mga practical ways how can you do friendship evangelism, yung gospel conversation, at yung sharing the gospel sa pamagitan ng isang verse which is kabisado dapat ng bawat isa sa inyo, Roma 6:23. Dapat kabisado ninyo yung verse na iyan. So we're on our third week, no, doon ating series, pinag-usapan na natin spiritual increase, something to do with our personal growth and maturity. Last Sunday, we talked about our personal increase, yung pagde-develop ng wisdom and character. Today, we will be talking about material increase, seeking God's provision. How many of you wants this topic? Okay, sino dito yung mga walang pera? Okay. So, kung kayo ay kung kayo ay sobra-sobra na ang inyong mga pera, hindi para sa inyo etong topic na ito. Pero since lahat tayo ay nangangailangan pa rin ng pera, di ba? So, kinakailangan nating pag-usapan ito. Kasi nga, sabi ko sa inyo, etong increase na to, it touches every area of our life. Hindi lang pang pamilya, yun, ang gagaling. Ang gagaling, di ba? But how many of you, mga kapatid, sino sa inyo na-encounter na etong word na to? Na-encounter na ba din niya yung word na yan? Hindi pa? First time ninyong ma-encounter. But etong word pong ito, manifest, nanggaling lang yan dun sa prinsipyo ng manifest. O yung manifesting. Etong mga millennials, how many are practicing this principle of manifesting? Nagma-manifest ako ng kotse, manifesting house and lot, di ba? Pero itong manifest na to, actually, it's not biblical. It's pseudoscience, no, na tinatawag. Kasi, ang basis nito, manifest, is the principle of the law of attraction. Okay? The law of attraction. More on positive thinking. Na ang sinasabi nitong manifest na to, manifesting, kapag ikaw ay nag-visualize
ng nung tinatawag na positive energy, then yung positive energy na yun ang iyong na-attract. It's more on parang sarili. Okay? It's more on parang, yun nga, yung positive thinking na tinatawag. Okay? Which is, ang hirap mangyari kasi you're doing it in your own effort, in your own power. Para magawa mo to, para magkaroon ng kaganapan nito, kinakailangan mong baguhin ang iyong sarili. Pero alam natin, mga kapatid, without God's help, without the help of the Holy Spirit, we cannot change ourselves. Amen po? Transformation will only occur through God's Word and the presence of the Holy Spirit in our lives. So yan po yung prinsipyo na yan, manifest. So today, ang pag-uusapan natin is, so Pastor, kung ito ay parang worldly, ano naman yung biblical? No? What does the Word of God says with regards to my economic life? Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos with regards to my finances? Okay? So, more on, pag-uusapan natin today, mga kapatid, it's all about financial increase. Disclaimer lang, pag-uusapan natin about financial increase, pero wag niyong isipin na hihingin ko ang inyong mga pera. Okay? And in fact, mga kapatid, hindi rin kailangan ng Diyos ang ating mga pera. Tama? Kaya natin pinag-uusapan ito is para maintindihan natin kung papaano kumikilos yung provision ng Panginoon sa ating mga buhay when it comes to our financial life. Kasi nga, si Lord, gusto niya na pasaganain din ang iyong buhay. Hindi ka lamang mayaman spiritual, kundi yumayaman ka rin doon sa iba't ibang areas ng iyong buhay. Amen? Imagine niyo naman, mga kapatid, paano natin isusulong ang ebanghelyo ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, kung wala tayong pera? Tama? Kung lahat tayo dito, wala tayong pera, anong pambabayad natin sa aircon? Sa kuryente? Tama? Nagagets ninyo? Ano yung ipambibigay nating parang pamasahe ng ating mga workers, ng ating mga volunteers? Although, alam natin na binibless sila ng Lord, pero alam niyo yun, di ba, na yung gospel, yung kingdom of God, it's being financed by the church. That is one reason, mga kapatid, kung bakit si Lord binibless niya tayo financially. Amen? So, sino dito gusto pang magkaroon ng maraming pera? Sino sa inyo naiintindihan na hindi masama at hindi kasalanan ang magkaroon ng pera? Okay? Money is not evil. I hope sa tagal nating nagbabasa ng Biblia, naiintindihan natin yan. Money is not evil. It's the love of money that is evil. Money, like any other things, materials, yan ay amoral. Ibig sabihin, walang moralidad yan. Neutral yan. Depende sa gumagamit. Okay? So, alam niyo yon. At mahirap kapag wala kang pera because somehow, yung pera, it gives us a sense of security. Hindi ko naman sinasabing, kasi naintindihan natin, money is a tool, not an end in itself. Okay? Yan ay isang, sa Tagalog ang tool? Yan ay isang kasangkapan na ginagamit. Okay? Servant, hindi master. Tayo yung gumagamit ng pera, hindi tayo ang ginagamit ng pera. Kaya, mga kapatid, mahirap ang walang pera. Si Junjun, actually. Pasok natin si Junjun. Napansin niya, itong si Junjun, napansin niya na lately, madalas sumasakit yung kanyang ulo. Tapos nakakaranas siya ng pagkalimot.
Alam yun, may mga bagay siya na nakakalimutan. Sino sa inyo madalas nang makalimot? Okay. At hindi lang yon, napapansin din niya, mga kapatid, na parang at times, parang hindi siya makagalaw. Parang nagkakaroon ng paralysis no, dun sa ano niya. At times, parang napapansin niya na medyo namamaga yung kanyang tiyan. So, ang nangyari, dahil medyo, alam mo yon, medyo nagiging conscious siya, nagiging aware siya dun sa bagay na yon, kinausap niya yung meron siyang kaibigang doktor, no? At nagpa-check up siya. So, yung doktor naman, nagtanong siya, no, yung mga series of questions, no? So may mga tinanong itong doktor na kaibigan niya dito kay Junjun. And after a series of questions, ito yung naging findings, no? Ito yung parang mga sakit na kanyang nararamdaman. Nagkaroon siya ng ATM amnesia kasi wala pa lang naman yung kanyang ATM. Okay, nagkaroon siya ng paralysis. Hindi siya makagalaw-galaw kasi nga wala siyang pera. Nagkaroon din siya ng dyslexia. No, ito pala yung reason, no, kung bakit may mga bagay siya na parang mga nakakalimutan kaya sumasakit yung ulo pala niya dahil dun sa kaisip. And then kaya pala namamaga yung kanyang tiyan dahil meron siyang walletitis, wala siyang pambili ng pagkain, madalas nagugutom siya. So, findings ng doktor, no, ang sakit niya ay wala siyang pera. So, yan yung mga sakit na nakukuha kapag wala kang pera. Okay? Okay. So, meron pa rito mga nagkakaroon ng ATM na siya? Wala naman. Paralysis, dyslexia. Ibig sabihin, marami pa rin kayong pera. Amen? So, tumayo na po tayong lahat at hindi tayo magko-closing prayer. Babasahin na natin yung ating scripture for today. We'll be reading Galatians chapter 6, verses 1 hanggang 10, Tagalog, para mas madaling magkaintindihan. No? So, let's start reading verse 1. Mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin niyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kung mayroon sa inyong nag-aakala na nakakahigit siya sa iba, gayong hindi naman, nililinlang lamang niya ang kanyang sarili. Dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. At kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. Verse 6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Napaka-rich po, no? Napakayaman netong Galatia chapter 6, verses 1 hanggang 10. Pero pag-usapan natin, paano natin i-jump start, no, yung financial increase. Paano siya magsisimulang yung ating economic life, no, yung prosperity in the area of finances dun sa ating mga buhay, paano siya ma-energize at paano siya
magsisimula at magpa-progress dun sa ating mga buhay. So pag-usapan natin tatlong specific na principle. Number 1, financial increase is a consequence. Pangalawa, financial increase is a process. Pangatlo, financial increase is a season. Meaning, it will come in due time. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Once again, we thank you for your word. Maraming salamat din po sa inyong banal na spirito na kanina pa kumikilos sa aming kalagitnaan, ministering, Lord, to our needs, speaking in our hearts through worship, through praise, through prayer, and now, Lord, through the preaching of your word. Maraming salamat din sa open hearts, open minds na handang makinig, handang tumanggap ng inyong mga salita na aming pag-uusapan sa umagang ito. Alam po namin na inyong mga salita, ito po ay powerful, and once na ito po ay tinanggap po namin, Lord, it will jumpstart our life, Lord. Magsisimulang magkaroon po ito ng effect dun sa ating mga buhay, and we will see the manifestation, we will see the transformation, Lord, na ginagawa nito sa aming mga buhay through the power also of the Holy Spirit working upon our lives. Maraming salamat po at patuloy po naming inilalagak sa inyo ang aming pagtitiwala at alam namin na patuloy na kumikilos po kayo sa aming kalagitnaan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Everyone say, Amen and Amen. Please be seated. Pwede na po tayong maupo. Number 1, financial increase is a consequence. Kapag sinabing consequence, ano yung parang pagkaintindi nyo dun sa salitang yun? When you say consequence, financial increase is a consequence. So pag sinabi natin consequence, diba, usually yung mga magulang, kapag meron kayong parang sinasabi dun sa inyong mga anak, diba, at sinabi ninyong kapag hindi nila ito sinunod, anong mangyayari? Meron itong consequence. Ibig sabihin, ano yung magiging resulta? The outcome of a thing, no, outcome ng isang bagay na ating ginawa. Halimbawa, estudyante, nasan yung mga estudyante dito? Pinag-aaral kayo ng inyong mga magulang. Okay? Pero instead na mag-aral, ang ginagawa ninyo ay pulos bulakbol, cutting classes, ayan, di ba? Cutting classes, ano pa? Bisyo, gala, at pasaway. What will be the consequences of those doing? Ano yung magiging consequence noon? Di ba? So, ibig sabihin lang ng consequence is you reap what you sow. Kung ano yung itinatanim mo, kung ano yung ginagawa mo, yun yung aanihin mo. It's a biblical principle since the beginning of time. At etong tinatawag nating the principle o yung batas ng pagtatanim at pag-aani, ito ay applicable sa lahat ng areas ng ating mga buhay. Kaya nga kinuha ko yung buong context na yun from verse 1 hanggang 10 kasi iisa lang yung prinsipyong ipinapakita ni Apostol Pablo dun sa Galatians chapter 6 na yon. Okay? It's the principle of sowing and reaping applicable to human relationship, applicable dun sa ating ginagawa sa ating mga buhay, at applicable din siya when it comes dun sa ating mga finances. So, ang sinasabi ng principle na to of sowing and reaping, sabi niya, don't be misled, you cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Kung ano daw, yung itinatanim mo, yun yung aanihin mo. At nagbigay siya ng example dun sa verse 8. Kung ang ginagawa mo is just to satisfy your sinful nature, ang magiging harvest mo daw ay decay and death. No? Pero kung ikaw ay namumuhay para bigyang lugod ang Espiritu ng Diyos, ang i-harvest mo naman ay everlasting life from the Spirit of God. So, since time immemorial, etong law of seed time and harvest na to, ito ay nag-e-exist na.
Kaya sinabi diyan sa Genesis chapter 8 verse 22, while the earth remains, seed time and harvest will not cease. Kung ano yung itinatanim, yun ang aanihin. That is the law of the harvest. So, ibig lang sabihin nito, mga kapatid, kung ano yung ine-expect mo or kung ano yung gusto mong i-harvest, dapat yun yung mga seeds na itinatanim mo. Nagagets natin? In other words, ito yung ibig sabihin niyan, kapag naintindihan mo raw na ang harvest, it's a consequence, you should then be intentional in the quality and quantity of the seed you sow to see the harvest or increase you are looking for. Baliktarin natin. Pumunta tayo dun sa dulo. Tanong, ano yung harvest o ano yung increase that you are looking for? Ano yung increase? Is it financial increase? Is it spiritual increase? Is it relational increase? So, kung yun yung ine-expect mo na harvest, dapat yung klase ng seed na itinatanim mo, ito ang magiging end result or magiging outcome. And kapag nagtanim ka, sabi niya, dapat ikaw ay intentional. Let me give you a practical example. Sino sa inyo maraming kaibigan? Sino sa inyo maraming kaibigan? Okay, kaibigan lang. Okay. Sino sa inyo maraming kaibigan? Bakit kayo maraming kaibigan? Kasi, Kasi, walang kaibigan kayo. Simple lang, di ba? Tama? Ibig sabihin, kaya kayo maraming kaibigan, yun yung itinatanim ninyo. You sow seeds of friendship. You initiate. Nagagets ninyo? Kumbaga, intentional ka dun sa pagtatanim ng seed of friendship. Kaya ang nagiging resulta, dahil gusto mo ng maraming friends, ano yung outcome? Nagkakaroon ka ng increase of friends. Amen ba? Kung gusto mo magkaroon ng harmony dun sa iyong family, when it comes dun sa family relationship ninyo, ano yung itinatanim mo dun sa iyong family? You sow seeds of love, ano pa? Humility, ano pa? Seeds of kindness, forgiveness. So kapag yun yung mga seeds na itinatanim mo, ano mangyayari? Yun yung aanihin mo. Nagagets natin? So if you're intentional, sabi niya, at meron kang nilulook forward na harvest or increase, then be intentional dun sa quality and quantity of seed. Because what you sow, ultimately, it will come back to you. Now, i-apply natin dun sa area ng ating finances because we're talking about financial increase. So, if you're expecting or you are looking for financial harvest and financial increase, then you should be also sowing seeds of finances in the kingdom of God. Tama ba yun? Kasi yun yung ine-expect mo eh. Di ba? Lord, bakit dito lang sa area ito ako parang nag-i-increase yung human relationship? Bakit pagdating dito sa area ito parang wala? Eh baka hindi ka nagtatanim dun sa area yun. Lord, bakit hindi mabait sa akin ang mga tao? Baka hindi ka nagtatanim ng kabaitan. Baka suplado ka sa personal. Alam mo yon? Nagagets natin? Salamat po dun sa 10 nag-amen na nakakaintindi dito sa pinag-uusapan natin. So, be intentional in the quality and quantity of the seed you sow para makita mo yung harvest or increase na tinitingnan mo or
ina-expect mo. Kaya nga, binanggit, kapag tinignan natin, lagi natin itong ginagamit dun sa giving. Anyway, mamaya yung ating giving, no, i-relate lang natin dito sa ating topic because we're talking about financial increase at gusto kong makita ninyo na yung seed of faith, of money na binibigay natin sa gawain ng Panginoon, it's our seed para yung seed na yun ay patutubuin ng Diyos, palalaguin niya, payayabungin niya, at yun ay kanyang pabubungahin ng marami. So kung continuously, yun yung mga seeds na itinatanim mo, then it will, kahit naman dun sa law of attraction, di ba Larry, ganun ang sinasabi, you attract what you desire, you believe. Pero, universe ang kinakausap mo. Positive energy. Di ba? Yung energy ng universe, yun yung parang ina-attract mo. Good vibes, positive thinking lang tayo mga kapatid. Somehow, meron namang sinasabi ang Bible patungkol dun sa bagay na yun, pero yun nga, it should be God-centered and Christ-centered. Okay? So, ginagamit natin ito, itong verse na to, and this verse pertains to the quality and quantity of the seed. Natatandaan niyo yung Macedonian church, di ba? Na binanggit dun sa Corinthians, Corinthian church, no? So ano yung sabi ni Apostle Paul doon? 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Sabi nating basahin. Tandaan ninyo to. Pakitapik muna yung katabi. Tandaan daw, Brad. Tandaan. Okay, tandaan. Minsan kasi nakakalimutan eh. Nagkakaroon nga ng ATM amnesia eh. Okay? Nakakaroon ng spiritual amnesia. Ano sabi niya na tandaan natin? Ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. It's a very parang simple principle na intindihan ng mga farmers. Yung agricultural, nung panahon ng mga agrikultura, kasi after agriculture, di ba, naging, yung sunod-sunod, agricultural, tapos bago naging technological, industrial, di ba, papunta dun sa... Kaya ngayon, medyo kumonti na yung mga farmers, kaya hindi na masyadong naintindihan itong principle na ito. Pero it's a very simple principle, mga kapatid, na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. If you want increase, if you want harvest in your life, kahit anong area pa yan ng buhay mo, then apply the principle of sowing and reaping. What you sow, you will see. Okay. Tama rin naman, kasi kung ano yung tinanim mo, yun yung makikita mong nangyayari sa buhay mo. Amen po ba? Nagagets natin? Okay. So, kahit doon sa mga naunang topic na pinag-usapan natin, yan ay applicable, no, with regards dun sa ating spiritual growth and maturity, and even dun sa ating anong tawag dito, personal increase na tinatawag. So that's number 1. Ano yung question, mga kapatid? Ano yung mga seeds? Ano yung mga seeds na itinatanim mo on a regular basis? Usually, ano ba yung mga seeds na itinatanim natin on a daily basis? Alam ba ninyo na yung mga words na binabanggit natin, they are also seeds? Ha? Pagising mo sa umaga, ano yung words na sinasabi mo? That's good. Thank you, Lord. Kapag may pangangailangan ka, ano yung mga words na sinasabi mo? The Lord will provide. Kapag tumingin ka sa salamin, ano yung sinasabi mo sa iyong sarili? Di ba? So those are seeds. At kung ano yung mga seeds of words na itinatanim mo, yun ay babalik sa iyo. Mangyayari yun sa buhay mo. Kaya nga kapag ang declaration mo, I am
a child of God. Diba? Kung ang declaration mo, yung ating faith declaration, ano yung nangyayari? Nabuboost ang iyong self-esteem. Nabuboost ang iyong faith. Diba? Kapag sinabi mo, anak ako ng Diyos, ako ay isang nagtatagumpay, ako ay pinagpalaan ng Diyos, ako ay pinapahalagahan ng Diyos. Diba? Kung yun yung mga nai-inculcate dun sa puso mo, dun sa isipan mo, haharap ka ngayon ng merong kumpiyansa sa mundo. Ibig sabihin, kahit ano yung problema na kinakaharap mo, dahil alam mong anak ka ng Diyos, ikaw ay isang mananagumpay, di ba, na ikaw ay pinahahalagahan, pinakamamahal ng Panginoon, meron kang kumpiyansa na kaharapin ano man yung problema, ano man yung challenge, difficulties na meron ka sa iyong buhay. So, that's why, mga kapatid, let us be aware, let us be intentional dun sa mga seeds na binibitawan natin. Words, finances natin, relationship natin. Di ba, kung gusto natin magkaroon ng increase yung mga bagay na yan, do you initiate? Nag-i-initiate ka ba? Meron ka bang mga itinatanim na mga binhi para yung gusto mong harvest or increase, eto ay magkaroon ng resulta dun sa iyong buhay. Amen po? If a church family, mga kapatid, kung ang itinatanim natin dito ay binhi ng pagmamahal, ano mangyayari? Binhi ng pagpapatawad. Diba? Binhi ng kabaitan. Binhi ng pagmamalasakitan. Binhi ng, ano pa? Yung mga bunga ng Espiritu. What do you think will happen to our church? It will be this church will be a healthy, loving church family. Kaya nga lagi natin ginagamit yung word na family. We're not just talking about church, but we are a church family. So pag sinabi mong family, ito ay isang safe place na kung saan yung relationship na nurture, na strengthen, di ba? Para ito yung relasyon, ito ay patuloy na lumalago. Amen ba 'yon? I hope na intindihan natin 'yon, di ba? Hindi lang tayo parang nagsisimba, kundi we apply God's word. We apply yung kung ano yung gusto ng Diyos na mangyari sa ating simbahan. Finance, second thing, so after mong magtanim, sino sa inyo nagtanim siya ngayon, kinabukasan may bunga na yung tanim niya? Kailan lang? Last week. Di ba? Si Sir Marites, nag-post po kayo. May pinost, si Sir Tess ba, Brother Eugene? Yung pipino na itinanim ninyo na nagbunga na. Kailan ninyo? Anong araw yun nung i-post ninyo? Last week, di ba? Mga around Tuesday, Wednesday, mga ganon. No, siguro. Itinanim ba ninyo yun Monday? Tapos pagdating ng Tuesday, may bunga na yung pepino. Wala, di ba? Walang ganun. Okay? Pero maraming Kristiyano, dahil nga dun sa law of attraction, parang iniisip nila, there's some kind of magic pagdating sa kingdom of God. Ang nangyayari tuloy sa Diyos, siya ay isang nagiging malaking genie dun sa langit na kapag meron kang winish, o nagbigay ka ngayon, kinabukasan, nagtanim ka ngayon, kinabukasan, merong kagad bunga. Walang ganon. Pakisabi sa katabi, walang ganon. Harvest, o yung financial increase, o yung increase na pinag-uusapan natin, it's a process. Amen? Pakisabi sa katabi, process. Proseso. Okay, bakit ka dinadaan ng Diyos sa isang proseso? Kasi nga, more than the material and financial increase, ang ini-increase ng Diyos sa iyo, yung spiritual maturity. Gets ninyo? Nandiyan pa kayo? Para nagmamature tayo in
in the faith. So, it's a process. Isa siyang proseso na kung saan ay hindi dapat minamadali. If you would recall, dun sa ating anniversary, meron tayong mga video testimony ng mga families, how they experience financial increase dun sa kanilang mga buhay. Family ni Brother Willie, si Sister Tin ni Larry, Sister Sally, family niya. Sino pa ba yung iba? Sister Eden, and Sister Lani, and Brother John, Brother Pole, Deborah family. Kung kilala ninyo itong mga taong to, na nung nagsisimula pa lang ang simbahan, you will understand na hindi sila nagsimulang meron kagad. Na maaluan kagad ang kanilang mga buhay. Amen? Naintindihan natin, Brother Pole, Brother Willie, nag-start sila na nag-tricycle. Yun ang kanilang hanap buhay. Diba? So, unti-unti, they keep on believing, diba? They keep on claiming the promises of God. Kapag medyo nahihirapan, medyo nangihinawa, sinasabi na sa sarili nila, kapit lang. Kapit lang kay Lord. Mababago din ito. Etong buhay na to, it's subject to change. Kasi babaguhin yan, binabago unti-unti ng Panginoon. It's a process. Amen? Sino sa inyo, after nung tanggapin ninyo si Jesus, kinabukasan, bagong-bago na kayo. Ang super bait na ninyo. Hindi na kayo nagkakasala. Di ba? Na kayo? Mapagmahal instantly. Meron bang ganon? Wala. Kasi nga, it's a process. Amen? Kaya ang sabi niya dyan, Galatians 6 verse 9 and 10, so, let's not get tired of doing what is good. Huwag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Yung mabuting bagay na itinatanim mo, huwag kang mapagod. May tinutulungan ka ba ngayong time na to? Diba, parang wala kang nakikitang resulta dun sa buhay nila. Meron ka bang mga inaakay sa Panginoon? Diba, na parang hindi mo kagad makita yung resulta. Kapit lang, mababago din yan. Huwag kang mapapagod sa paggawa ng mabuti. Because, anong sabi dyan? Naintindihan niyo yan? Right time. Kailan sa inyo yung right time? Pastor, ang right time sa akin ay now. Dapat laging, God, in Jesus' name, I claim it now. Lagi kasi natin, now. Dapat laging now. Hindi. Sabi niya, laging merong right time ang Panginoon. Amen ba? Tama ba, Sally? Di ba? Merong right time para sa lahat ng bagay. Huwag kang magmadali. Dahil ang nagmamadali, madalas, nagkakamali. Para may rhyme. Huwag magmadali. Dahil madalas, kapag nagmamadali, ano yung nangyayari? Nagkakamali. Wait for God's timing. Perfect timing, because God's timing is perfect. Amen? Huwag magmadali sa lahat ng bagay. Dapat, bilang mga Krisyano, we wait for God's timing. Pinag-pray mo naman, di ba? Tama? Lord, pinag-pray ko po, Lord, bless po ninyo ako para meron akong pampagawa ng netong aking kisame. After mo mag-pray, sasabihin mo, mahanap nga si Bombay para makautang ng wait for God's answer. Amen? Ano yung pinag-pray mo? Nagpe-pray ka ng sasakyan? Sino mga nagpe-pray ng sasakyan? Nagpe-pray ng
bahay. Ano pa ba yung pinagpipray mo? Ano pa yung pinagpipray ninyo? Pastor, pinagpipray ko, God's will lang. Yung aking in shining armor. Meron man ganun sa inyo, laging ganun ang pinagpipray. Diba? Ano man yung pinagpipray mo, wait for God's timing. Ecclesiastes chapter 3, you're familiar, di ba? There is time for everything, for every season under heaven. Isaiah 60 verse 22, anong sabi doon? When the time is right, sino yung I? Hindi ikaw yun. I, the Lord, will make it happen. Kapag si Lord yan, ano mangyayari? Perfect yan. Kaya nga sabi ng Bible, the blessing of the Lord makes us rich and He adds no sorrow in it. Walang kasamang sorrow, walang kasamang pagdalamhati kapag yan ay blessing ni Lord. So kapag sinabi mong blessing yan, blessing ito ni Lord sa akin, then wala yang kasamang pagdadalamhati. Hindi ka magsisisi. Amen? Amen. So yung mga nagpe-pray ng God's will dito, tapatan mo. Diba? Para dun sa prayer, hawak kamay, siya na ba. Sasagot siya, hindi didi. Ano pa yung isang kanta na, yung isang worship song? I love you, yung parang ganon, I love you, yung may ganon. Ano yung song na yun? Sino I worship you, my Lord. Sabi niyo, I worship you, my God. Yun daw ang kanta, kung meron ka sinisinta sa simbahan, tabihan mo. Para pagdating doon sa, I love you. I love. Tinuruan ko na kayo, Okay. So, alam na ninyo, pag meron tumabi sa inyo, kinakanta, I love you. Okay. Balik tayo rito, baka medyo ma-sidetrack tayo. Ano yung sabi dun sa nakaguhit? If we don't give up. So we reap a harvest of blessing if we don't give up. So increase is a process. So kung meron kang tinatanim, nagtatanim ka para dun sa iyong financial increase, wait. It will come. Just don't give up because at the right time, promise ni Lord, you will reap a harvest of blessing. And then pangatlo, financial increase is a season. It will come in due time. Kaya nga sabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay may tutulad sa isang taong naghasik. Andun ulit yung principle, pagtatanim ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng nag-aasik kung paano. Alam mo yan, hindi mo naman alam ang nangyayari dun sa tinanim mo na binhi . Kasi nga, ang responsibility mo lang ay itanim yung binhi. At yung pagpapalago, pagpapatubo, pagpapabunga, hindi mo yun problema. Yun ay problema ng Diyos. Amen? That is not your responsibility. Your responsibility is to sow the seed. Plant the seed. The seed of love, forgiveness, the seed of humility, the seed of finances, at kung ano-ano pang seed. Yun ang responsibility mo. And then it's God's responsibility to grow it, to mature it, and to make it fruitful. Amen? Ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay, pagkatapos nahihitik ito sa butil. Sapagkat, kapag
Verse 29, sabay-sabay nating basahin. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito'y anihin. Merong season of harvest. Ngayon, kung marami kang itinatanim, yung season mo ng pag-aani, it will also be continuous. Pero kung one time ka lang na nagtanim, ilang beses ka nga ani? One time. That's why you just keep on sowing and sowing and sowing and sowing, because what you have sown in this place, you will harvest. In this place, you will harvest. You will harvest. You will keep on harvesting what you have sown. Yan po yung principle of increase. It's a consequence. Pangalawa, it's a process. And then thirdly, it is a season. Amen? So if you're claiming financial increase in your life, kasi nga pinag-uusapan natin is all about financial increase, then you start sowing seeds of money. Tawag natin doon, seeds of faith. Let me give you this testimony. Naisip ko lang. No? Nung nasa Tarlac pa ako, before mapunta ako ng Laguna, yung kasing bahay namin sa Tarlac, alam niyo ni Sister Agnes, no? Bahay namin sa Tarlac, it's a parang lumang matandang bahay. Namana dun sa mga lolo at lola. Made of kahoy. Alam mo yun, sa wali. Sa wali pa nung yung mga sinauna. Tapos yung bintana, ano tawag na sa mga bintana? Kapis. Okay. Pero dahil hindi siya na-maintain, unti-unti siyang nabubulok kasi nga inaanay. Okay? So, and at that time, hindi naman mayaman ang mga magulang ko, diba? Mga simpleng tao lang. So, parang walang extra para maintenance ng bahay. Unti-unti, inaanay, nabubulok, at unti-unti, nagiging Tower of Pisa na siya. Alam mo yung Tower of Pisa? Naka-incline. Okay. Kaya nga sabi ko kay Sister Agnes, isang anay na lang ang hindi pumipirma. Pag pumirma yung anay na yun, babagsak na to. Then I start praying. Lord, sabi ko, anak ninyo kami. So, dala-dala namin ang inyong pangalan. Hindi naman ninyo siguro kalooban na sa buong panahon ng aming buhay, ganito yung bahay namin. So, I started praying na, Lord, provide ka naman para etong bahay na to, mula doon sa pagiging kahoy, maging bahay na bato, maging concrete. And then, ang nanay ko, ganun din pala yung prayer niya. No, meron siyang ganung desire, meron siyang ganung prayer. Anong sabi niya, nung magkaroon siya ng ganung desire para doon sa bahay, every time daw na magbibigay siya ng kanyang tithes, ng offering, at kung ano man yung ibibigay niya, sinasabi niya, Lord, ito yung aking seed faith para doon sa bahay. Kumbaga, itinatanim ko ito para doon sa bahay na ini-expect namin na anihin namin. Hanggang nakaalis na ako ng Tarlac, napunta na ako dito sa San Pedro, hindi ko na nakita yon. Pero, unti-unti, kapag umuwi ako ng Tarlac, nagkakaroon ng pagbabago. May naitatayo. Isang munang kwarto, yung isang kwarto, naging 2 kwarto, naging sala, hanggang buo siyang naitayo. Na kapag titignan ko, wala naman talagang, alam mo yun, extra na finances na pwede mong ipampatayo. So it means mga kapatid, na yung panalangin namin at yung seed ng mother ko for that harvest, yun ay nagkaroon ng kaganapan. Hanggang sa mabuo yung konkretong bahay na yun, na mula dun sa dating isang anay na lang na hindi pumipirma, hanggang sa hindi na siya nakapirma. Hindi na siya nakapirma kasi nabago na yung bahay. It's because of the seed
Okay? Finances. Money seed. It's a seed of faith na itinanim. So, kapit lang mga kapatid, kung ano yung pinaniniwalaan natin, yung ina-expect natin na harvest at nagtatanim ka for that and by faith, sinasabi mo by faith, kasi faith, ito yung currency of heaven. Meaning, ang Diyos, ang ino-honor lang niya yung faith. At ang sabi ng Bible, without faith, it is impossible to please God. Kaya ngayon, mga kapatid, every time na maghuhulog ka ng tithes mo, ng offering, or whatever it is, whatever na hinuhulog mo, sinasabi mo sa Lord, Lord, seed faith ko to. Ito ay tinatanim ko para dun sa aking pag-aaral, para makatapos ako ng college. So, dun sa aking pagtatanim, Lord, naniniwala ko, you will provide para dun sa magiging matrikula ko sa kolehiyo para makatapos ako. O dun sa kabila, sa inyo, merong nagbibigay, no? Every time na magbibigay ka, sasabihin mo, Lord, ito po ay seed faith ko. Binhi ng pananampalataya na itinatanim ko para dun sa future car ko. Or para dun sa future family ko, na mga magiging anak ko. Ibi-bless mo yung aking magiging mga anak. So wala pa siya, meron ka nang itinatanim na binhi. That is what we call seed faith. Amen? Intentional ka. Di ba? Hindi ka nagbibigay dahil tinakot ka lang ng pastor. Okay? Hindi ka nagbibigay dahil nape-pressure ka lang. No. You give out of faith. You give out of love. You give out of generosity. You give out of, you want the kingdom of God na patuloy na maisulong. That is the principle, mga kapatid, para ma-experience natin yung financial increase. Let me end. Your season of increase will come because God has promised it. Ang Diyos ang nagsabi, kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Okay? Siya yung nagsabi nun. Hindi ako. Kaya wag ako yung babalikan nyo. Balikan nyo si Lord. Okay? Basta sinabi mo, what I sow, I will reap. But wala pa. Wag ako babalikan nyo si Lord. Kayo ni Lord mag-usap. Okay? Tagapagsalita lang ako rito. Tagapag-relay ng message. God has promised it. Only, you need to do something every day. Plant the seed. Be consistent, even there is hardship. Look forward to the time where you will enjoy the fruit of your labor and sacrifice. Amen ba yun? Huwag yung ngayon ang tingnan mo. Tumingin ka dun sa future. Yung future harvest. Amen po yun? So, as we give today, no, alam ko kanina pa nakahanda ang inyong mga tithes and offering, or kung ano yung kung ano yung inihanda ninyo na inyong pagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Pero at this point in time, gusto kong makita ninyo yung inyong pagbibigay in the light of what we have discussed this morning concerning the law of increase. So hawakan ninyo, kayo pa tayong lahat, hawakan ninyo yung inyong, kung ano man yung inyong ibibigay, no? Kung yan ay faith pa lang, nasa puso mo pa lang, okay din naman yan. Basta as long as naintindihan mo na this is my seed of faith. At sabay-sabay nating sabihin, taas pa natin yung ating kaloob, yung ating seed of faith with regards to monetary blessing. Sabay-sabay nating sabihin, Lord, ito po ang aking seed faith para sa aking material and financial increase. Salamat po na ito ay inyong patutubuin
payayabungin at pamumungahin ng maraming beses. At patuloy po ako na magtatanim ng may pananampalataya para sa paglaganap ng inyong kaharian dito sa lupa. Salamat po. In Jesus' name. Ay manalangin, Panginoon, maraming salamat po for the money seed of faith, Lord, na itatanim, Panginoon, ng bawat isa na naririto. Alam ko po na narinig po ninyo ang aming mga panalangin. Alam ko po na nakikita po ninyo, Lord God, yung ina-expect po namin na harvest, yung ina-expect po namin na increase with regards to finances and material provision na ipagkakalob po ninyo. Lord, maraming salamat po dun sa inyong tinuro sa amin na yung increase, it will come as a consequence, as a process, and it will come in due season, O Lord God. So Father, we just thank you at ina-expect na po namin ang harvest po namin, Lord God, dito po sa financial seed faith, Lord God, na aming itatanim. Salamat po. In Jesus' name, everyone say, Amen and Amen.